Breaking na breaking news! Grabe na ito! Diyos ko po, Auntie Claire! Nakatikim ng 1,000 mura! Mga kababayan ko, dito, isang sikat na komentarista, isang sikat na netizen na talagang galit na galit kay Auntie Claire at The Junior, sinampal ng 1,000 mura. Dahil dito, talagang nabira ang pagmumukha ni Auntie Claire dahil nga po tila ng bubudol, tila ng loloko. Gustong paniwalain ang mga Pilipino na ang kanyang amo ay pupunta sa buwan. Mga kababayan ko, matindi po itong pasabog na ito. Ikagugulat nyo. Magagalit na naman ang mga tangalista at bobolista. Mga 20 pesos na followers na laging uto-uto at nabubudol, mga kababayan ko, sa mga bashers. Magagalit na naman dito kasi nga si Senador Marcoleta sinundo na ni VP Sara. Lalaya na ito. Totoo kaya, mga kababayan ko, dahil kanyang karawan ito, Senador Marcoleta, binira ang Senado, ginulat, binulaga ang mga bendalo ang pagbabalik ni Senador Marcoleta. Magugulat kayo. Dilima! Nako po, mga kababayan, na pahiya. Halos mahulog sa kinauupuan. Binira ng abogado ni Sara. Umiyak ng todo. Halos 2 timbang luha. Bumaha sa Senado, nakakaiyak. Pinaiyak itong senadorang ito. Congressman pala. Di ba, mga kababayan ko, napahiya ito ng todo, mga kababayan. Sinampal din ng 20 pesos sa bigas. Kasi nga po, una pa lang bias na. Una pa lang kung ano-ano nang paninira kay Sara. Kaya dito, nasampal ni Chis Escudero ng matindi. Kasi nga, pareho ng kanyang amo. Raket-raket, raraketin na naman ang Pilipinas. Ibulsa na naman ang mga pera natin. Kaya dito simulan na natin ang pasabog, Auntie Claire. Talagang tinadyakan ng mura dito. Ito po, mga kababayan, panoorin po natin. Ayaw namin pag-usapan yung legacy dahil ngayon, ang lahat ng ginagawa ng Pangulo ay magtrabaho. Hindi niya iniisip na kailangan niya ito ang legacy niya. Siguro mararamdaman naman ng tao yan kapag tapos na yung kanyang termino, kung ano yung naiwan niya na maganda at kung ano yung mga basurang nalinis niya. Mars, hindi niyo pinag-uusapan ng legasiya kasi wala namang legacy may iwan talaga. O ayan, mga kababayan ko, bawal pag-usapan ng legasiya. Ang tanong, may legasiya ba itong si Mimi M, mga kababayan? Meron ba talagang legasiya ito? Mga kababayan ko, 'di ba? Isang kupal yata ito 'Di ba? Mga kababayan, isa yatang kupal ito. Anong masasabi nyo? May legasiya bang nasasabi ito? 'Di ba, mga kababayan ko? O, tignan nyo po ito. Wait lang. Kung iniisip mong ipagpapalit kita, Mga kababayan ko, manggigigil kayo dito. Ito na, ulitin nga natin. Nako po, may legasiya pa bang iiwanan si De Junior sa nalalabing 2 araw na lang? 2 taon pala. Grabe na ito. Tingnan nyo po. Ayaw namin pag-usapan yung legacy dahil ngayon, ang lahat ng ginagawa ng Pangulo ay magtrabaho. Hindi niya iniisip na kailangan niya ito ang legacy niya. Siguro mararamdaman naman ng tao yan kapag tapos na yung kanyang termino, kung ano yung naiwan niya na maganda at kung ano yung mga basurang nalinis niya. Mars, hindi niyo pinag-uusapan ng legasiya kasi wala namang legacy may iwan talaga. Alam mo yung pilit na Ang pilit tindi, ka na no? isinisiksik sa utak ng mga tao na ang Pangulong Bangag ay araw-araw nagtatrabaho. Yung kahit alam na mga Pilipino kung anong ginagawa ng administrasyon, pilit nyo pa rin isinasaksak sa utak ng mga tao na ang Pangulo ay nagtatrabaho. Putang ina ka, sa palagay mo ba may naniniwala sa'yo?
Again, ulitin ko, no? Wala naman talaga silang pakialam kung maniniwala tayo o hindi sa mga sinasabi nila. Ang mahalaga, masabi nila yung mga magagandang bagay na gusto nilang sabihin tungkol sa administrasyong ito. Putang ina ka, may nalalaman ka pang pag wala na yung Pangulo, makikita niyo yung mga magandang iniwan niya o yung basura na nilinis niya. Ano bang basura sinasabi mo? Yung mga ninakaw nila na nilagay sa maleta? Di ba sabi ni Sergeant Cotesa, basura ang tawag nila doon. So nilinis niyo yung mga basura. Inilagay niyo sa maleta. Tapos pagtapos na yung termino ni Bangag, makikita yung magandang ginawa niya. Ulul. Sa totoo lang, hindi nga kailangan ng SONA. Hindi na kailangan i-report ni Bangag kung anong ginawa niya dahil alam naman ng taong bayan kung ano ang ginawa niya sa bayan. Alam naman ng taong bayan kung ano ang ginawa niya sa kaban ng taong bayan. Diba? Yung legasya, putang ina mo, pag nanakaw ang legasya, mula pa sa tatay hanggang sa anak, hayop. O mga kababayan, o ayan, anong masasabi ni ni Malupiton dito? Ito, tignan nyo ha, mayroon siyang sasabihin ito po. Tignan nyo ha, ito. Tama. Totoo nga ang hinala ko. Hindi ako maaaring magkamali. Isa ka nga palang kupal. Matindi ito, Kupal ka ba? O ayan, Auntie Claire. Tama. Totoo nga ang hinala ko. Hindi ako maaaring magkamali. Isa ka nga palang kupal. O ayan mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Pati si Malupiton may pasabog O, tignan nyo ha, ulitin natin. Ayaw namin pag-usapan yung legacy dahil ngayon, ang lahat ng ginagawa ng Pangulo ay magtrabaho. Hindi niya iniisip na kailangan niya ito ang legacy niya. Siguro mararamdaman naman ng tao yan kapag tapos na yung kanyang termino kung ano yung naiwan niya na maganda at kung ano yung mga basurang nalinis niya. Mars, hindi niyo pinag-uusapan ng legasya kasi wala namang legacy may iwan talaga. Alam mo yung pilit ka na isinisiksik sa utak ng mga tao na ang Pangulong Bangag ay araw-araw nagtatrabaho. Yung kahit alam na mga Pilipino kung anong ginagawa ng administrasyon, pilit nyo pa rin isinasaksak sa utak ng mga tao na ang Pangulo ay nagtatrabaho. Putang ay nakasa palagay mo ba may naniniwala sa'yo? Again, ulitin ko, no? O ayan mga kababayan ko, ang tindi ng banat ni Miss Alona dito. O tignan nyo po ito ha. At dumating na tayo Tignan sa nyo po ito. punto na O eto, naniniwala ba kayo na tutuluyan ni Bangag si Tamba? O yan, ayan sabi, jutang ina. Pag tinuluyan mo yan, ikakanta ka niyan. O tignan nyo mga kababayan, merong pasabog na naman si Alona dito. Matinding mura na naman ito. ayon sa ombudsman ay malapit na ang at dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Palakpakan, Ako no? ay pangulo ng Pilipinas. Ang ina mo, wag kami Bangag. Hindi nyo kami mauuto ni Boying. Ginagawa nyo kaming mga estupido talaga. Feeling nyo talaga mga bobo kami. Nung isang taon nyo pa sinasabi yan. Ngayon naman ang banat nyo, malapit ng hainan ng kaso. Malapit na, so hindi nyo pa rin kinakasuhan ng putang inang yan. Putang ina ka. O mga kababayan, may masasabi si Malupiton dyan. Ano masasabi ni Malupiton? O eto, sabi ni Malupiton. Ano bang tawag dyan na Madam Alona? Sa sinasabi nila na huhulihin na. Kakasuhan na. Ito sabi ni Malupiton. Ito po. Tignan nyo ha. Tama. Totoo nga ang hinala ko. Hindi ako maaaring magkamali. Isa ka nga palang kupal. Kupal ka ba? Oh. Ma'am Alona, yan po yung sagot sa kanila. Kasi nga pinaglululoko tayo Ginagawa tayong gago at mga kupal na mga ito. Ginagawa tayo mga hindi marunong makaintindi. Ginagawa tayong mga illiterate at hindi marunong bumasa ng mga nangyayari. Akala nila mga robot tayo. Pag pinindot ang on, magsasalita. Pag pinindot ang off, hindi tayo magsasalita gano'n. Tignan nyo mga kababayan, galit na galit si Madam Alona dito. At dumating na tayo sa punto
na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Ang ina mo, wag kami bangag. Hindi nyo kami mauuto ni Boying. Ginagawa nyo kaming mga estupido talaga. Feeling nyo talaga mga bobo kami. Nung 1 taon nyo pa sinasabi yan. Ngayon naman ang banat nyo, malapit ng hainan ng kaso. Malapit na, so hindi nyo pa rin kinakasuhan ng putang inang yan. Putang ina ka. Darating ang araw ng paglilitis. Darating ang araw na mananagot ka sa kasalanan mo sa bayan, hayop ka. Putang ina ka, sa sinabi mo niya na malapit ng hainan. Malapit pa lang, hahainan pa lang. Putang ina mo, nakagigil ka. Okay? Dahil sa sinabi mong yan, para mo na rin inamin na totoo yung sinabi ng mga marino. Yung mga marino na halos sirain nyo yung dignidad dahil sa kadidinay sa kanilang mga testimonya. But pangag, hindi lang si Martin Romualdez ang kinanta ng mga marino. Mananagot ka rin dahil ikaw ang isa sa main character sa istorya ng flood control corruption, gago. Magpasalamat ka, hawak mo ang Kongres at ang Senado. Dahil kung hindi, kalaboso kang, tarantado ka. Ayan mga kababayan ko, antindi. Grabe ito, Auntie Claire at Dayonyo, binanatan talaga ni Mas Alona. Ang tindi nito mga kababayan ko. Breaking news, lumutang. Okay, si Lenny Lutang. Akalain mo meron pa O wait lang ha. Virus ang nagsumbong. O tignan nyo mga kababayan ha. Ito, i-check lang natin. May pasabog dito eh. So anuin mo natin yan ha. Ito po si pasabog po dito. Objection ng depensa versus De Lima, pinilawanag ni Attorney Powa. O tignan nyo ito. Nayari dito si ano eh. Ito po, nayari si De Lima dito. Kawawa, umiyak ito ng 20 pesos sa bigas. O tignan nyo po ha. Ngayon naman natin ang press conference ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Attorney, ilang beses po kayong nag-object during the opening statement of Representative Lima. Can you explain, sir, yung objection natin at paano po ito nakaka-apekto, yung mga ganitong klaseng statement sa pagiging patas po ng impeachment trial? Opo. Yung sa atin po, no, of course, this is with all due respect to Representative Lima. I have the utmost respect for her, so I did not mean to offend her at all. Ang sa atin lang po sa defense, no, it's just that nagkaroon na rin ng ruling. Nagkaroon na kasi ng isang pagkakataon na nagkaroon ng state opening statement ang prosecution, and in a way, nagkakaroon po kasi ng tinatawag nating conclusions of law. Kumbaga, nailalahad na doon yung mga paratang nila at nabibigyan na ng konklusyon na may maling nagawa ang ating Vice Presidente. At sa pananaw ng defense, dapat yon ay, kumbaga, sa kanila pinapatunayan nila through their witnesses and not through statements. Kaya po we really recorded our objection to such statements at nagpapasalamat naman po tayo sa patience rin ni Representative De Lima at nagpapasalamat din tayo sa ating presiding officer. Nakita naman niya yung point natin. Actually, ayoko po sanang mag-interject in the middle of her speaking kasi it's quite disrespectful naman talaga to do that. So O eto mga kababayan, ipakita natin ano bang ginawa ni De Lima dito. Mga kababayan ko, bakit nasampiga ng isang malutong na 1,000 si De Lima? Kasi nga mga kababayan, una pa lang parang bias na po ito. Tignan nyo po ha, ito si De Lima, ito po. Panoorin po natin. Ito po, tignan nyo ha. You've got breaking. Pinatigil agad Pinatigil agad si De Lima Bakit? Kasi nga, bias sa bias mga kababayan. Talagang nasampigan ng matindi. Tignan nyo po ha, ito po. Magugulat kayo dito. Ito mga kababayan ha, tsagiin natin. Ito. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement,
at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Honorable De Lima, Again, with all due kindly respect, wind Your up. Honor. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because this is supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position the overview of the evidence. to let the witness speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. Pinaupo agad mga kababayan, nasampal Your Honors, respectfully appearing for the prosecution, we are ready, Your Honor, for the presentation of our initial witnesses for Article 1, that is confidential fund misuse, misappropriation, and irregular liquidation. Good morning. Appearances for the respondent. Good morning, Your Honors. Same appearances for the respondent accused. Good morning as well. Will the lead prosecutor kindly call their first witness for this morning? Your Honor, may I request that the head prosecutor of Article 1, confidential fund, the Honorable Joel Chua, be recognized, Your Honor. The Honorable Chua, member of the panel of prosecutors, is recognized to call their first witness to the stand. Good morning, Your Honor. Your Honor, same appearance for the prosecution. Your Honor, may we be given a 5-minute opening statement? May we request Representative Laila De Lima to be recognized by the chair, Your Honor? The chair would like to remind the Honorable De Lima, if indeed she will make an opening statement, to kindly avoid conclusions of both fact and law, as we have previously agreed upon and raised by the defense in previous hearings, and as pointed out by several senator judges. With that conditionality, the Honorable De Lima may proceed with her opening statement. Your Honor, may we comment on that matter? Yes, what is the pleasure of Attorney Poe? Your Honor, I'd like to apologize for having to comment on this matter, but as far as I recall, the presiding officer already made a ruling before against opening statements, Your Honors. Again, I will be very conscious, Honorable De Lima, with respect to statements of fact and law that are not coming out from the mouth of any witnesses you will be presenting. So kindly be precise and short with respect to your opening statements. You may proceed, ma'am, subject to those reminders. Thank you, Mr. Presiding Officer. This is about 5 minutes or a little more than 5 minutes. Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unli ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. O eto na naman si De Lima mga kababayan. Una pa lang na birada ay pinapatamaan na si Sara. Na tila bang sinasabi niyang guilty dito. Hindi naman daw unlimited ang pera para gastahin. So confidential na naman ito mga kababayan. Samantalang sila ay talagang sumasabog sa listahan ang kanilang mga pangalan sa mga Marines. Pero ang tinutumbok nila, ang tinitira nila si Sara Duterte. Kaya dito mga kababayan, mapapaupo agad ito. Nasupalpal lang 20 pesos sa bigas ito. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That a budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng
balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo, lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honor, and betrayal of public trust. With the permission of the Honorable De Lima, yes, Counsel for Your Respondent. Honors, again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima another- to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. Your Honors, please, if I may just be given just Yes, a few seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Honorable De Again, Lima, with all due kindly respect, wind Your up. Honor. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because this is supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position the overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. I submit to your honors, and so I will wind up. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability Same o objection, Your sumusuway Honor. sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop Honor, this you. is out of I would have line. to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Pinaupo agad. Di Kindly call your bias na witness, bias eh. Representative Chua. O ayan mga kababayan ko, ito may papakita tayo ha, ito po. Maganda po ito eh. May magandang mang-asar dito. Tingnan nyo po mga kababayan na ito po. Talagang bastos kasi mga kababayan eh. O, kita nyo. Sa ha? mga hindi talaga conviction ang gusto mangyari ng prosecution. Napakasama eh, no? Di ba? Abay, pinaupo pala. O, tingnan nyo po ha. Ito po mga kababayan, maganda po ito. May pinaupo eh. Tingnan nyo ha. Magaling mang-asar ito eh. Tingnan nyo ha. Si Jesus Duque. Pinahinto, pinaupo, at hindi na pinatapos ng pagsasalita si Laila de Lima ni Senator Chis Escudero dahil nga tanga.
Hindi marunong sumunod sa patakaran ng impeachment trial ni Vice President. Ginawa niyang ang paninira, the Vice President impeachment trial. Pinaninindigan niya talaga. Oy, shoutout muna kay Ray Condalor. Sir, Ray Condalor, Matalas Shooters Incorporated, Dinaha, Tacloban City. Shoutout tayo mo ha. Tikan ka na Rakiyaw. Anakon sang kay nga gwapuhon, ha? Nga nanlilibrehin na detailing. Bakit pa natin papayagan yan magsalita? Kung i-strike off the record lang yan, kahit pa i-strike off, bura sa record, nasabi na niya, narinig na ng mga tao. Kaya kung magpapatuloy siya, abay hindi naman tungkol sa kanyang testigo ang sinasabi. Kung hindi, yung paninira na sa Vice Presidente, yung konklusyon na doon sa impeachment trial. Di ba? Nung magsalita pa, talagang magpupumilit pa yung matandang hukluban. Saan ang bayot? Bibira pa talaga wala na. Sayang ang Pinaupo na, bayot. pinahinto na. Hindi na pinagsalita pa. Dahil nga, ginagawa niyang pulpito ng propaganda ang Senate hearing. Tama. Yun po ay mali. True. Dahil po dapat walang opinyon na lalabas True. kung hindi yung facts lang. At saka Ayan mga kababayan, dapat walang opinyon. Dapat katotohanan at katwiran lang. Dapat yung katotohanan lang, hindi chismis, hindi yung paninirang puri. Sayang ang bayot dito. Pinaupo ang matandang hukluban. yung batas na gagamitin. Diyos mio, mari-mari itong matandang ito. Takot na takot talaga na magpresidente si Vice President Sara. Alam nyo, kayo yung ginagawa nyong ganito, lalong dumarami yung tao na naniniwala kay Vice President Sara dahil yung takot ninyo nakakaligalig at nakakapagtaka. Meron ba kayong mga tinatago na ayaw nyong mabuko pag Duterte na naman ang maging Pangulo? Hindi pa tayo tapos, Laila de Lima, sa involvement mo sa droga sa Bilibid. Nagkataon lang na namatay, binawi ang testimonya ng mga taong nag-akusa sa'yo. Dahil nga, iba ang administrasyon ngayon. Pero hindi kailanman napatunayan na wala kang involvement sa droga dyan sa Bilibid. Kaya hintayin mo na umikot ang mundo at bumalik sa mga Duterte nang makita uli, na ngayon naglalabasan nga na kahit yung mga nakakulong doon sa loob mismo ng Bilibid, special ang treatment sa kanila nung panahon na ikaw ang Department of Justice Secretary. Huwag ka nang magmalinis. Hindi ka malinis, Day. Ha? At kung takot ka man, abay, paghandaan mo na lang yung sarili mo. Dahil yung mga Pilipino, nag-aantay din na mabalik ka uli sa oblo para malaman ng taong bayan na hindi ka malinis, kaya ka nagwawala ngayon dahil gusto mo masira si Vice President Sara at hindi maging Pangulo dahil sa takot mo na mabalik ka uli doon kung saan ka nanggaling. Sayang ang bayot. Sayang ang bayot. Yan mga kababayan ko ha. Diyan po nagulpi sarado si Laila de Lima. Takot na takot kay Sara na maging presidente. Pinaupo agad, hindi marunong sumunod. Tumanda na ang tigas ang ulo.
Sabi nga ni Jesus Duque, sayang bayot. O, ayan mga kababayan ko, shoutout sa inyong lahat. Ma'am Ora, Mirna, Ma'am Lokisi, at Gaspar Beltran, Ma'am Imelda Faco, at sa lahat po ng mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nanonood, taga London, kay Marco Rubio na US State, isa palang kapatid ito, mga kababayan ko at mga kapatid. Shoutout po sa lahat ng nanonood ng kapatiran. 'Di ba? Talagang nangyari Kawawang Dilima, sayang ang bayot. Okay po, yan lamang po tayo. At yan po ang ating pasabog. Abangan po si Senador Marcoleta. Sinundo na daw ni Sara sa kulungan. Lalaya na daw di umano. Abangan nyo yan mga kababayan. Yan ang susunod nating pasabog. Okay po, shoutout sa inyong lahat.